At sa puntong ito, para nga naman po malaman na po natin ang inaasahan lagi na panahon at kung nasaan na nga kaya ito nga binabantayan po natin nga bagyong Glenda. Makakasama po natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa, walang iba kundi si Mr. Chris Perez. Good morning, Mr. Perez. Magandang umaga mo at sa ating mga giliw na taga-subaybay. Mr. Perez, unahin na po natin ito, no? Dahil nga po nakapag-landfall na po ng ilang beses din itong si Bagyong Glenda. Ngayon po sa mga oras sa ito, ano na bang update natin sa lokasyon nito? At papaano ba ito kikilos sa mga susunod na oras at susunod pang mga araw? Amor, kung mapapansin natin dito sa ating latest satellite imagery, bahagyang bumilis ang takbo ng bagyong si Glenda habang patuloy nitong na-maintain yung kanyang lakas. At kanina ng alas 4 ng hapon, ito ay tinatayang nandito sa may bandang Nagcarian, Laguna or sa layo naman na 70 kilometers southeast ng Metro Manila. Kung mapapansin natin dito sa ating forecast track, inaasahan natin na ngayong umaga, in between 6 to 8 in the morning, posibleng baybay nito ang Metro Manila. At mamayang hapon naman, posible na itong nakalagpas dito sa landmass ng Luzon via the Zambales or Bataan area. Bukas ng hapon, kung magpapatuloy ito sa kanyang kasalukuyang bilis at galaw, tuloy natin itong inaasang lalabas na ng ating air responsibility at makikita nga natin dito sa ating forecast track na at this particular time ay tuloy na itong lalabas or nakalayo na at nasa West Philippine Sea patungo dito sa katimugang bahagi ng bansang China. Okay, so ayan po mga kababayan, nalaman po natin yung mga detalye o yung mga latest na information tungkol dito kay Bagyong Glenda at nalaman po natin na kung magpatuloy po ang kanyang bilis at ganun din po ang direksyon, maaari po itong dumaan dito po sa Metro Manila between 6 to 8 in the morning po yan ngayong araw. Kaya patuloy po kayo mag-antabay sa mga ilalabas po nating updates, kasama pa rin po ang Pag-asa. At syempre nabanggit rin po ni Mr. Rack Perez na inaasahan po natin na kung mapanatili nga po nito yung kanyang velocity at ganun din po ito pong pagkilos niya, maaari po ito nga makalabas na ng tuluyan ng ating area of responsibility. Yan po ay posible bukas po ng hapon. Pero syempre patuloy po natin nga antabayanan kung ano nga ba ang mga mangyayaring pagbabago pa dito kay Bagyong Glenda. At ngayon naman po pag-usapan po natin, Mr. Perez, ito po ang mga lugar na kabilang dito sa storm warning signals. Nadagdagan po ba yung mga areas na nasa ilalim ng ating public storm warning signals para sa umagang ito? Sa ngayon, Amor, may mga ilang lugar dito sa Kabisayan na tuluyan na nga binaba ang storm warning signal. Subalit sa mga oras nito, meron pa rin tayong nakataas na public storm warning signals number 3, 2, and 1. Makikita natin dito, storm signal number 3, nakataas pa rin po sa mga lalawigan ng Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Bataan, Quezon Province, Polillo Island, Alabat Island, and yung kasama rin ang Metro Manila dito sa storm warning signal number 3. So makakaranas ng masungit na panahon na may maalon hanggang sa napakaalong karagatan itong mga nabanggit nating mga lalawigan at lugar. Kabilang na rin, isama na rin natin yung Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Marinduque. Mapapansin natin, nakararaming bahagi ng Katimugang Luzon, including Metro Manila, nakataas pa rin ang storm warning signal number 3. Storm warning signal number 2 naman na nakataas sa lalawigan ng La Union, Benguet, Nueva Ecija, sa southern part ng Aurora, sa lalawigan ng Camarines Norte at Camarines Sur, sa Albay, sa Burias Island. So itong mga lugar na to makakaranas pa rin po ng masungit na panahon. Ang lakas naman ng hangin ay posibleng umabot na hanggang 100 kilometers per hour. Kasama rin sa storm signal number 2 ang lalawigan ng Romblon at ang natitirang bahagi ng Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. So meron na naman po tayong storm signal number 1, nakataas naman dito sa lalawigan ng Ilocos Sur, Nueva Vizcaya, sa Quirino, dito po sa natitirang bahagi ng Aurora, sa lalawigan ng Catanduanes, sa Sorsogon, Ticao Island at Masbate. Itong mga areas na to makakaranas po ng mga pag-ulan at paminsang-minsang pagbugso ng hangin. Kaya patuloy yung pagpapala natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po dun sa may mga lugar na may storm warning signals number 3 and 2, yung naninirahan na malapit sa mga baybaying dagat, na maging alerto pa rin po sa mga matataas na pag-alon or storm surges na dulot ng bagyong si Glenda. So ayan po, marami pa rin po talagang bahagi ng ating bansa ang napabilang o nasa ilalim pa rin ng Public Storm Warning Signal number 3, number 2, and number 1. Kaya naman po iba yung pag-iingat po at maging alerto po kayo sa lahat ng oras. At syempre nga po nabanggit rin ni Mr. Perez ang tungkol dito sa posibilidad ng pagtaas ng mga alon o yan po yung mga level ng tubig dyan po sa ating mga coastal areas. Posible pa rin po ang pagkakaroon ng storm surge. Kaya naman po iba yung paghahanda pa rin at pagiging alerto ang dapat po natin gawin, lalong-lalo na
na para po dito sa mga lugar na nandito nga po kabilang sa ating mga storm warning signals. At pag-uusapan naman po natin ito pong lagay ng ating mga karagatan. Paano po ba naapektuhan nitong si Bagyong Glenda itong ating sea condition para po ito sa kapakanan din ng ating mga kababayang merong mga maliliit na sakyang pandagat o maging yung mga sea travelers po natin. Amor, sa mga lugar na may warning signal, dito nga sa nabanggit natin yung nakararaming bahagi ng Southern Luzon, ilang bahagi ng Central Luzon, at dito sa may bandang ilang portions ng western section ng Southern Luzon, automatic po yan, maalon hanggang sa napakaalong karagatan, sanhin ang inaasahan natin na pagkilos nga ng Bagyong si Glenda patungo dito sa West Philippine Sea. Samantala, dahil na rin sa Bagyong si Glenda, yung indirect effect po dito sa seaboards ng Northern Luzon, mapapansin natin, at dito sa seaboards ng Visayas, asahan po natin, magiging maalon hanggang sa napakaalon din po ang mga karagatan. Kaya hanggat maaari, huwag po muna doon, pumalaot yung mga kababayan nating mga isda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Hintayin po natin na tuluyan ng makalabas ng ating air responsibility. By that time, mas safe na pong pumalaot para yung mga kababayan natin doon sa mga nabanggit nating bahagi ng karagatan. Okay, at eto naman po Mr. Perez, ano po bang inaasahan nating lagay ng panahon para po sa mga susunod na oras? At kanina nabanggit mo na magiging masungit ang panahon dito sa mga areas under public storm warning signals. Pero papaano naman yung mga natitirang bahagi pa ng ating bansa? Dito sa ilang bahagi ng Luzon na hindi naman direktang apektado ng Bagyong si Glenda, dito po sa Ilagang Luzon at dito sa natitirang bahagi ng Kabisayan, asahan pa rin po natin na posible pa rin maging maulap at kalat-kalat ang mga mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Dito sa Mindanao, bahagyang maulap, so basically magandang panahon, subalit may chances pa rin po ng mga isolated rain showers or thunderstorms. At gaya nga na nabanggit natin, lahat po ng areas under storm warning signals makakaranas pa rin po ng masungit na panahon, maalon hanggang sa napakaalong karagatan, simula po ngayong araw and possibly hanggang bukas po. At ito po, maitanong ko na rin po, since nabanggit nga po natin na posible po nga dumaan o mag-cross dito si Bagyong Glenda sa Metro Manila between 6 to 8 in the morning. Inaasahan po ba natin ano ba yung magiging impact nito nga si Bagyong Glenda mismo dito po sa Metro Manila? Inaasahan ba natin na talagang more of mga pag-ulan ang dadalhin nito nga si Bagyong Glenda? At ano pa yung mga posible pang maging epekto nito nga Bagyong Glenda sa atin sa pagdaan po nito dito sa ating landmass? Well, kung mapapansin po natin, simula pa kagabi, may mga occasional na pagbugsong ng hangin at mga katamtaman hanggang sa kuminsan ay malalakas sa pag-ulan. Ngayong araw, inaasahan natin na patuloy pa rin pong magpre-prevail yung ganong weather scenario, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi dito sa nakararaming bahagi ng Southern Luzon. Mapapansin po natin, dito sa latest radar image ng Pag-asa, ito po yung sentro na ng Bagyong si Glenda, subalit yung mga kaulapan, napakalawak po, at ito po yung mga ilang areas na may storm warning signal. So dapat patuloy pa rin pong mag-antabay mga kababayan natin sa mga kaganapan hinggil nga sa Bagyong si Glenda. So yan po, narinig naman po natin para po sa atin dito sa Metro Manila at mga karatig po nating areas. Inaasahan po natin ang pagkakaroon ng maulang panahon at syempre meron din po yung mga pagbugso ng hangin na daladala nga po nitong si Bagyong Glenda habang ito po ay bumabaybay dito po sa ating kalupaan. At ito naman panghuling katanungan na lamang po Mr. Perez. Ito pong Bagyong Glenda mula po kahapon ay naranasan na talaga ng ating mga kababayan ng maulang panahon dahil nga bukod po dito sa lakas ng hangin na dala nito ay meron din itong mga cloud bands o mga kaulapan. Ito, bigyan natin ng ideya ang ating mga kababayan. Gaano po ba kadami yung naranasan mga pag-ulan ng ating mga kababayan kahapon base po sa inyong highest rainfall data? Well, base po sa datos na nakalap ng Pag-asa, simula po alas 11 ng umaga kahapon hanggang alas 2 ng madaling araw sa ngayon, ito pong ilang areas dito sa may bandang Southern Luzon at Visayas, yung nakaranas talaga ng matataas na pag-ulan at hindi pa po nagtatapos yan. Asahan pa rin po natin sa mga darating na oras at ngayong araw, posibleng madagdagan. So, naunguna dyan ang Legazpi Albay, nakapagtala po ng 235 mm na rainfall. Hindi pa po umaabot yan sa 24-hour period. Sinundan naman ng San Jose Occidental Mindoro, 170 mm of rainfall at itong Biracat Duanes nga, 136.0 mm of rainfall in less than 24 hours. Yan yung kadahilan na dito unang tumama ang bagyo sa mga lugar dito sa may Kabikulan. Kaya dito yung concentration ng mga paulan during the last 24 hours. At asahan po natin na posibleng maranasan din natin, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa nakararaming bahagi ng Southern Luzon at sa mga karatig lalawigan dito sa Central Luzon ng moderate to heavy rains habang ito ngay nasa nating babaybay ng Bagyong si Glenda. Ngayong araw itong Southern Luzon and Central Luzon area hanggang tuluyan itong makalagpas ng landmass ng ating bansa.
Naku, ayan po mapapansin po natin na matinding pag-ulan po pala ang naranasan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa may Legazpi, kung saan umabot po ng hanggang 235 millimeters. Ito pong amount of rain na naitala po ng Pag-asa. Ayan, maraming salamat po Mr. Chris Perez sa biglang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at ito nga po pagbabahagi ng impormasyon dito tungkol po kay Bagyong Glenda. At nakasama nga po natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa.